Alam mo yung umaawit. So, kung kilala nyo si Sir Ariel, hindi kanyan dati. Kilala nyo yung tatlong kumanta rito kanina, si Kate, si Daniel, at saka si Shaira. Alam nyo, mga bata pa yan nandito. Ngayon, may jowa na. Bata pa yan. Natutuwa ako. Sabi ko, biro mo, sabi ko kay Sir Ariel, napakabilis yung panahon, ano? Kaya kayo mga nandito, don't waste your life. Kayo sana, hindi lang kayo sana nandito during your internship or intern life. Kasi ganun ang nangyari sa mga seniors ninyo, yung mga nauna sa inyo, pagkatapos, wala na, ni isa walang bumalik. Saan sila bumalik? Sa inom-inom. Nasa sa inyo yan. Kaya maganda yung skit ninyo kanina. Kapakaganda. Kung nanamnamin nyo yun, that's realistic. Pati yung high schoolers. Thank you sa mga director niyan. Ano? Palakpakan natin sila. Ayan. Kasi alam nyo, hindi madaling mag-isip niyan. Maliban lamang kung madrama ka sa buhay, maiisip mo yun. No, hindi. Hanga ako sa kanila, naiisip nila yun, napakaganda. Okay, tumayo po tayo lahat, a few minutes. I believe God has a message for us this morning. Amen? Let's go to Psalms 31. Now this morning, I'm going to talk to you on the subject, commit your life to Jesus. Commit your life to Jesus. This is not only for the young ones, but this is for everybody. 31, Book of Psalms, in verse number 5. Okay, nandiyan na kayo. Amen. Okay, basahin natin ito na malakas. Quit moving now. Wala nang maligalig. Wala nang malikot. Wala na pong naglalakad-lakad. Bakit marami pang naglalakad-lakad dyan, mga others? Pwede ba nating kontrolin? Yan, paupuin niyo po sila. Kung may mga bisita po yan, medyo pagbigyan niyo po sila. Ano po? Yan, napakaganda. Nandito sila. Okay, so nandiyan na kayo. Let's read together. Psalms 31, verse number 5. Everybody read. Into thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord, God of truth. Ulitin ko po. Into thine hand I commit my spirit. Mamaya lilinawin ko po yan. Thou hast redeemed me, O Lord, God of truth. Tayo manalangin. Kilang Diyos, salamat po. I-bless niyo po, Panginoon, ang mensahe pong ito. Hindi ko po kaya mag-isa, but I can do it by your power, O God, by the help of the Holy Spirit. And thank you for those presentations we heard, those special number we heard, O God, na naghanda po ng aming mga puso. At dalayan ko po, Panginoon, na maging po itong mga bisita na sila po ay masave, tumanggap po sa inyo as their Lord and Savior. And please give them an obedient heart to obey you in water baptism, O God. And please help us to be humble, to be teachable, and also forgive us our sins. And help us, O God, na magkaroon kami ng commitment to give our lives in serving Thee, O God, upang hindi po ma-waste at maging wasted, Panginoon, ang buhay po namin dito sa mundong ito. At please, ipaunawan niyo po ang mensahe. In Jesus' name, amen. Alright, you may be seated. A few minutes, mga kapatid. Sandali lang itong preaching na ito. So, I would like to listen. I would like to tell everyone to listen carefully, please. Maupo na maayos. Wala na pong tatay-tayo. Wala na pong nag-uusap. Wala magsa-cellphone unless yung cellphone ninyo ay gagamitin nyo yan sa gawain ng Panginoon. Okay? Kayo mga nandito sa nakatapat sa mga poste, pwede bang gumanon kayo para nagkakakitaan tayo ng ushers? Pwede bang igabay nyo sila? Ushers, pwede ba? Pumuesto kayo doon sa dulo, pag hindi nyo ako nakikita,
ay medyo gumanon kayo. Maluwag naman tayo. Kaya panalangin nyo na matapos din natin itong misanin natin. Amen? Yan, panalangin nyo yan. Alright, dito na po tayo. Ito pong binasa po natin. Everybody please, makinig na po kasi hindi tayo masyadong tumagal dito. Itong binasa natin, this is the Psalm of David. This is the Psalm of David. When we say Psalm, it means a song. Awitin. Nakikinig? So makita natin in verse number 1, makikita po natin dito yung sinasabi ni David. Sabi niya, in thee, O Lord, I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in thy righteousness. Bow down thine ear to me. Deliver me speedily. Be thou my strong rock, for an house of defense to save me. For thou art my rock and my fortress. Therefore, for thy name's sake, lead me and guide me. Pull me out of the net that they have laid privily for me. For thou art my strength. Into thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord, God of truth. So makita niyo po dito, from verse number 1 down to verse number 5, in fact, all the way, lahat po yan ay konektado sa bawat isa. Pero gusto kong i-emphasize sa inyo yung word na commit this morning. Amen? Commit. When I say commit, mga kapatid, yung word na commit dyan sa verse na yan, ang ibig sabihin yan is to oversee. Oversee. To care, to appoint, to charge, or to inspect. To inspect, to charge, to appoint, to care. Now, pag sinabi nating oversee, kasi maganda maunawaan natin tong word na ito. Pag sinabi nating oversee, it means to examine, to watch over and direct. To watch over and direct an undertaking a group of workers into order to ensure a satisfactory outcome. Okay, naintindihan niyo ako mga kapatid? Pag sinabi nating oversee, it means ini-examine niya na maigi, binabantayan niya na maigi, iniingatan niya na maigi, itong grupong ito, nilalagay niya sa kaayusan mga kapatid para sinisigurado niya that they are in a satisfactory o satisfaction situation. Okay? Naunawan nyo? Meron siyang tinatawag na supervision. Sinusupervise niya na maigi. Inaalagaan niya na maigi. Kinukontrol niya. Dinadirect niya sila. Ginugovern niya sila. Maalala ko itong word na ito. Sabi ng the first president of the United States of America, ano sabi niya? You cannot rightly govern the world without the Bible. Okay, nakikinig kayo mga kapatid? You cannot rightly govern the world without the Bible. Okay? Kaya makita niyo mga kapatid, hindi mo kayang pamahalaan, hindi mo kayang pamunuan mula pamilya, gobyerno at anumang grupo. Tanggalin mo ang Diyos, mahirap pamahalaan. Mahirap kontrolin, mahirap i-direct, mahirap i-guide, mahirap i-govern. Nakikinig tayo? Mahirap i-manage, mahirap i-operate, mahirap mga kapatid, i-run, mahirap i-steward, mahirap i-alagaan, i-control ang anumang grupo mula pamilya, gobyerno at anumang institution. Tanggalin mo ang Diyos niyan, mahirap ayusin. Do you believe that? Amen? Napakahirap ayusin. Kaya, mga kapatid, anumang bagay na meron tayo, wag nating aalisin ang Diyos dyan. Okay? Now, that's the word commit means, and then, makita nyo po, sabi ni Biblia, into thine hand I commit my spirit. Ano pong ibig sabihin ng word na spirit dyan? Mapapansin nyo po,
it's a it's an small letter. Okay, hindi yang capital letter S ang pasimula. It means hindi yan tumutukoy sa Holy Spirit, kundi tumutukoy yan sa life. Spirit is life. Nakikinig tayo? Spirit is alive, buhay. Kaya makita nyo ngayon, anong sabi ni David dito mga kapatid? Into thine hand. Now, ano naman ang ibig sabihin yung word na hand? Now, the word hand, it means mga kapatid, it means a direction. Okay, nakikinig tayo? Direction. Pangalawa, it's a power. Okay? Naintindihan natin mga kapatid? So, sinasabi ni David dito sa Panginoon, ano sabi niya diyan? Into thine hand. It means into God's power. Into God's power or into God's direction. Okay, nagkakaintindihan tayo? Kasi hindi mo maunawaan yung talatang yan, kapatid, unless uunawain natin according to the Bible. Okay, so nagkakaliwanagan na tayo ngayon. Ano sabi ni David dito? Into thine direction, into thine power, I commit. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Pinapahintulutan ni David na Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa direction ng Diyos, ay doon niya pinakontrol ang kanyang buhay. Amen? Yun yung pinayagan niya, pinahintulutan niya na mag-manage ng kanyang buhay. Nagkakaintindihan ba? Yun yung pinayagan niya na mag-manage ng kanyang buhay, mag-inspect ng kanyang buhay, mag-examine ng kanyang buhay, mag-control ng kanyang buhay, mag-direct ng kanyang buhay, mag-govern ng kanyang buhay, mag-guide ng kanyang buhay, mag-keep ng kanyang buhay, mag-operate ng kanyang buhay, mag-run ng kanyang buhay. So I hope you know, everybody now is understand the verse. Amen? Bakit? Because thou hast redeemed me. Sapagkat niligtas mo ako, sabi niya. Okay? Anong ibig sabihin ng ligtas? Tumanggap ka na ngayon kay Kristo. Sino ngayon makakapagsabi, Pastor, tinanggap ko na si Kristo as my Lord and Savior? Raise your hands. Tinanggap niya na si Kristo. Alright. So tanda niyo yan. Thank you, thank you. So it means, kapatid, it means, papayagan natin ngayon ang Diyos na Diyos sa pamamagitan ng direction ng Diyos, sa pamamagitan ng power ng Diyos, kamay ng Diyos, siya dapat ang mag-control sa buhay natin. Amen? Siya dapat ang mag-control sa buhay natin. Sinong Diyos? Sabi dito, O Lord, God of truth. Wow. Sino yung papayagan natin na mag-control, magmamanage, mag-a-administer, mag-govern, mag-guide, mag-kikip, mag-ooperate, mga kapatid. Walang iba kundi yung Panginoon. Sino tong Panginoon na to? God of truth. Diyos ng katotohanan. Amen? He is the God of truth. Now, number one, Christ is the director and direction of life. Alright, ulitin ko po yung point number 1 natin. Christ or God is the director and direction of life. Do you believe that God is the director of life? Katulad yung gumawa ng skit, pag wala yung director, hindi mabubuo yung skit. Sinong director doon sa college? Pakitaas ang kamay. Sinong director? Lahat kayo, director? Oh, dito, sinong director? Directress. Sino? Si Minchin? Wow, talaga si Minchin ha. Pwede na mag-asawa si Minchin mamaya after the service. Oh, kaya na mag-director ng buhay eh, ano? Alright, so, do you believe this morning mga kapatid? The director of life is no other than God of heaven. Pag sinabi nating director mga kapatid, He is the head of an organized group, a person who manages or directs something. Siya yung executive.
Siya yung manager, siya yung chief. Kaya makita nyo, wala namang iba na eh. Bakit? Sabi nga niya, anong sinabi na Biblia? God created man in His own image, in the image of God. Amen? In the likeness of God. Sinong lumikha ang tao? Diyos. Kung Diyos ang lumikha sa tao, therefore, siya dapat ang direktor ng buhay natin. Bakit? Bakit siya? Kasi siya yung lumikha sa atin eh. Siya yung nakakaalam sa atin, nakakakilala sa atin. Nakuha niyo mga kapatid? Wala nang higit na nakakilala sa ating kapatid maliban sa Diyos na lumikha sa atin. Kaya pag sinabi ng Panginoon, kapatid, kung ang Diyos ay lumikha ng tao, tingnan natin. Let's go to Genesis in chapter number 2. Maganda ito. Chapter 2, come on. Verse number 26, o chapter 1 muna. Anong sabi niya dyan? Nandiyan na ba kayo? Anong sabi niya? And God said, let us make men in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So, verse number 27. Verse number 27, ano nakalagay dyan? So God, come on, say it louder. So God created man in His own image, in the image of God, created He him. Maliwanag? Male and female. Alin yung nilikha ng Diyos, kapatid? Ano ang nilikha ng Diyos? Tao. Tama? Paano nilikha ng Diyos ang tao, kapatid? Paano nilikha? He created men in His own image. Amen? Image. Kaninong image tayo? Kaninong imahen tayo? Diyos. Amen? Hindi hayop. In the image of God created He him. Sino yung nilikha ng Diyos ngayon? Come on, sino? Male and female. Maliwanag ba yan? Male and female. Lalaki at babae. Ibig sabihin, kapatid, simulat sa Paul, lalaki at babae lamang ang nilikha ng Diyos. Wala na pong iba. Kung meron pang iba, hindi na yung creation ng Diyos. Nakikinig tayo, mga kapatid. Kaya, kung lalaki ka, dapat kumpiyansa ka na lalaki ka. Wag mong sasabihin na, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Ha? Hindi po pwede yun. Pag lalaki ka, lalaki ka. Parang iba yung pakiramdam ko. Ha? Parang pakiramdam ko, pusong babae ako. No. Ha? Yun namang babae. Parang pakiramdam ko, lalakwe ako. Ha? Walang ganon, kapatid. Walang ganon. Hindi po nag-create ang Diyos ang tao na walang kasiguraduhan na tao ito. Hindi po nag-create ang Diyos ng isang lalaki na hindi sigurado na tunay na lalaki. Nung sinabi ng Panginoong, kapatid, lalaki ito, lalaki talaga yan. Nung sinabi ng Diyos na babae ito, babae talaga yan. And then, eto ngayon ang maganda dyan. Pagkatapos lumikha ang Diyos, ang tao na lalaki at babae, anong ginawa ng Diyos? Read verse number 28. Come on, read it. Anong sabi niya dyan? And God blessed them. Woo! Amen! Sino yung bless ng Diyos? Tao. Anong klaseng tao? Male and female.
So kung hindi ka kasama sa grupo na yan, hindi ka blessed ng Diyos. Is that the Bible? Bible ba yun, kapatid? Hindi ako yun, Bible yun. Pagkatapos lumikha ang Diyos ng tao, ayon sa kanyang kawangis, kapatid, na, alin yun? Lalaki at babae. Lalaki at, ano yung isa? Lalaki. Kayong mga lalaki, may I ask you, are you blessed being a man? Oh, merong hindi sumigaw. Oh, merong hindi sumigaw. Ano sabi niya? Di ba? Kayong mga lalaki, naniniwala kayo ngayon, sigurado na ba kayo ngayon, na kayo ay tunay na likha ng Diyos? At kayo, kung tayo ay tunay na likha ng Diyos, are you blessed being a man? Again, are you blessed being a man? Bakit yung iba nagpapanggap na? Parang hindi Kaya pag lumakad nakita niyo yung dalawa kanina nasa na yun, maganda sana yun Ali kayo. Nasaan na sila? Nagbihis na sila? Wag, ba't kayo nagbihis? See? Napaganda. Kung babae ka, anong sabi ng Biblia? Blessed ka rin ng Diyos. Pwede bang sumigaw yung mga babae ng malakas na amen? Wow, ganda. Ladies, blessed ba kayo ng Diyos? Kita nyo yan mga kapatid. Bakit ka nagtutumboy-tumboyan? Ewan ko ba, Pastor, bakit kasi pag nakakakita ako na magandang babae, babae naman ako, nagkakakrush ako sa kanila. Ay patay. Patay kang bata ka. At ganun din pag nakakita ko ng pogi, parang nahuhulog ang loob ko. Pag nakikita ko si Marcher, ewan ko ba? Lalo pag nakikita ko yung mga maskuladong mga tindig ni Marcher Hoy, makinig kayo. Somebody influence you, wrong influence. Tanong, kung medyo nagpapakiramdam ka, ibang pakiramdam mo, lalaki ka naman. Ibang pakiramdam mo, babae ka naman. Hindi naman yan nagmula sa Diyos yan. Ang tanong natin ngayon, kanino nagsimula yan? Di ba? Kung hindi sa Diyos, sino? Ay di sa dyablo. Pastor, nakakasakit ka naman. Masakit tanggapin ang katotohanan. Pero kinakailangan tanggapin natin ang katotohanan so that ma-direct tayo sa tama. Because God is the direction of life. God is the true author of life. Kapatid, wala nang ibang siguradong author ng ating buhay. It must be the creator of the universe who made male and female. Kapatid, sino bang tinatanggap ninyo na director ng buhay ninyo? Wala nang iba kundi yung Diyos. Siya dapat siya yung director ng buhay natin. Siya yung manager ng buhay natin. Siya yung chief ng buhay natin. Siya dapat yung nagsusupervise ng ating buhay, mga kapatid. Siya dapat yung nagmamanage ng ating buhay. Siya dapat yung nagkukuman ng ating buhay. Siya dapat yung instructor natin.
Amen? Kasi alam nyo naman tayo kapatid, alam nyo tayo, marami tayong mga sa kanya-kanyang o sariling inbensyon sa buhay. Ha? Now, tinan nyo to. Proverbs 16:9. Sabi dito, a man's heart deviseth his way. Nakikinig tayo? Anong ibig sabihin ng word na deviseth? Yung nag-iimbento ka, yung sarili mong naiisip sa sarili mo. Nakikinig? Kaya wag tayong magsasarili kapatid, wag tayong mag-iimbento ng kung ano-ano na hindi naman galing sa Diyos. Tinan nyo to, Proverbs 16:9. Kung mabilis kayo magbuklat. A man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Amen? Maring may sarili kang pamamaraan sa buhay, pero mas sigurado tayo sa pamamaraan ng Diyos para sa ating buhay. Proverbs chapter 3 verse number 6. Maganda ito. Ano sa amin dyan? In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Who will allow your life to direct your paths? Come on, amen? Sino ang pinapayagan natin na mag-direct ng ating buhay? Ha? Sarili mo? Are you sure, mga kapatid? Kapitbahay mo, profession mo, pera, whatever, mga kapatid, walang kasiguraduhan yan. Sabi nga ng awitin, kinanta ni Sir Ariel, wasted time yan. Ha? Pero sa Panginoon, mga kapatid, siya yung totoong direktor ng ating buhay. Therefore, kapatid, siya ang nakakaalam kung ano ang tamang direksyon ng buhay natin. Nandun pa tayo sa sinupupunan ng ating anak, hanggang sa lumabas tayo ng ating nanay, hanggang sa tayo mamatay, mga kapatid, hanggang sa tayo kunin ng Diyos. Mga kapatid, wala nang ibang nakakaalam ng buong kabuuan ng ating buhay, kundi yung Diyos na lumikha sa atin. Amen! 2 Thessalonians 3:5, and the Lord direct our hearts. And the Lord direct our hearts into the love of God. Amen? Into the patient waiting for Christ. Colossians 1:18, napakaganda ito. And He is the head of the body. Nakikinig kayo? The church, who is the beginning, the firstborn. Anong ibig sabihin ng firstborn? First begotten or birthright. It means, mga kapatid, he has an inheritance superior to his brethren and is alone the true priest of life. Ibig sabihin, si Kristo ang pinaka-superior lahat. From the dead, that in all things he might have the preeminence. Ibig sabihin, kapatid, wala nang ibang mag-i-impluwensya sa buhay natin maliban sa Diyos. Colossians 2:10, and ye are complete in Him. Nakuha nyo? And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Amen? Kapatid, pag na kay Kristo tayo, kumpleto na tayo. Hindi natin kailangan ang mundo na gawin natin na direktor ng buhay natin. Hindi natin kailangan yung direction ng mundo. Ang kailangan natin si Kristo, sapagkat ang sabi ng Biblia, and ye are complete in Him. Sino yung Him? Jesus. Ye are complete in Christ, which is the head of all principality and power. O, tinan mo yung skit. Anong kailangan mo sa profession mo? Jesus Christ.
Oh, anong kailangan mo pag high schooler ka? Si Kristo ang kailangan mo. Hindi mo kailangan ng alak, hindi mo kailangan yung barkada, hindi mo kailangan yung boyfriend mo, yung jowa mo. Ang kailangan mo, kapatid, yung director ng buhay mo, si Kristo. Kaya tingnan mo. O dito nga, merong umalis dito. Kabata-bata. Nagsawa na siguro dito. Hinanap yung boyfriend niya. Bata-bata pa, wala pang alam sa buhay. Tingnan nyo kayo mga pakras dito. Aba, hindi pa naman marunong magluto sa bahay. Pero pagka lumabas, ay grabing isputing. Pulang-pula ang lips. Ha? At pag naglakad, parang nagpa-fashion show lagi. O yung iba naman, umalis na. Nag-fashion show na. Ha? Alam niyo ba, makinig kayo? Kung Kristiyano ka, hindi mo dapat i-expose ang katawan mo. Kaya mayroong tinatawag na modest apparel. Bakit? Ibig sabihin, tamang pananamit. Pag sinabing tamang pananamit, takpan yung dapat takpan, hindi dapat i-expose yung hindi dapat i-expose. Amen? Oh, pati rin yung hindi na naman naka-expose, pero yung iba naman, hapit naman. Suman ba? Kulang na lang kape. Nako, sinasabi ko sa inyo. So do you believe this morning, mga kapatid, na ang director ng buhay si Kristo? At siya rin at the same time, kapatid, ang direction ng buhay natin. Number 2, tapos na tayo. Christ is the power of life. Tingnan niyo yung binasa natin. Ano nakalagay diyan, mga kapatid? Yung text natin. Let's go to 31. Back to Psalms chapter 31. Ano sabi ng Bible diyan? Into thine hand, it means the power of God. I commit my spirit. Na makinig kayo. Kanino niyo ikukumit? Kanino nyo ipapakontrol? Kanino natin supervise, ipapa-manage yung buhay natin? Kanino? Hindi kaya mas maganda, mga kapatid, sa kapangyarihan ng Diyos? Amen? Sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, kapatid, sa Nehemiah chapter 1 verse number 10, now these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power and by thy strong hand. Anong ibig sabihin ng power? It means firm, vigor, yung lakas, yung puwersa, yung tibay, yung strength ng Diyos, yung force mula sa Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, kapatid. Naalala niyo ba sinasabi ng Biblia dito? Let's go to John chapter 10. John chapter 10, please. Sige, please, buklat. John chapter 10. Sabi ng Biblia, sa verse number 27, ano sabi niya? John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Mga kapatid, pag tinanggap natin si Kristo, anong sabi ng Biblia? No one can pluck you out of my hand. Kaya nga naniniwala tayo, pag tinanggap natin si Kristo, mga kapatid, hindi na magbabago, hindi na mawawala, hindi na maaagaw sa atin yung eternal life na tinanggap natin from the Lord Jesus Christ.
Kapatid, napakalinaw ito. Anong sabi niya? No one can pluck you out of my hand. Wala nang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Kaya nga pinakamaganda, ladies and gentlemen, college student, kapatid, tatay, nanay, mga high schoolers, ilagay natin yung ating buhay sa kamay ng Diyos. Put your life in the hand of God. Put your life in the power of God. Sapagkat wala nang mas powerful sa Diyos. Sabihin ko sa inyo, amen? Kaya sabi ng Biblia dyan, sabi ng Bible, they shall never perish. Kalahin mo yan. Hindi ka mapapahamak pag nasa kamay ka ng Diyos. Hindi ka mapapahamak pag nasa kapangyarihan ka ng Diyos. Pero maraming napahamak sa kapangyarihan ng pera. Maraming napahamak sa kapangyarihan ng droga. Maraming napahamak, mga kapatid, sa kapangyarihan ng maling, untimely relationship. Maraming napahamak sa alak. Maraming napahamak sa kapangyarihan ng alak. Maraming napahamak sa kapangyarihan ng sigarilyo. Pero wala pang napahamak sa kapangyarihan at sa kamay ng Diyos. Put your life into the power of God. Put your life into the hand of God. Anong sabi niya? Walang makakaagaw. My Father, which gave them me, is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Tatay, nanay, put your family into the hand of God. College student, put your life into the hand of God. High schoolers, put your life into the hand of God. No one can pluck you out into the hand of God. Sabihin ko sa inyo, we are eternally secured into the hand of God. Ay, kinig kayo? Tiwalang-tiwala ka dun sa naligaw sa'yo. Mamaya na buntis ka. Kita mo si Banining. Pero walang asawa, iniwan. Pero hindi ka iiwanan ng Diyos. Amen? Sabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Biro mo, bata-bata pa, 14 years old, umiibig na raw. Tapos pag iniwan, nasaktan, akala ko bang umibig ka? Hindi pag-ibig yun. Hindi yun love. Lust yun. Tumayo nga mga high schoolers. Tumayo nga kayo sandali. Tayo, come on, high schoolers. Pati mga high schoolers ang isip, tumayo. High schoolers. Elementary. Elementarya ba? High schoolers. Sige, tayo. Akalain nyo yan? Ang titindi ito mga to. Gracia, tayo. Pero ang daming mga ano to. Ang daming mga crush, ang daming mga... Yung iba dyan, may mga jowa. Sige, maupo na kayo. Tapos pagkasama yung jowa niya, akala mo talagang safe na safe siya.
Alam mo, pagkasama kita, pakiramdam ko ay akin kita talaga. Basta pagkasama kita, wala akong pakialam sa iba. Basta safe ako sa iyo. Ha? Ayun nakita, pang-5 pala siya. Wala na, parang tigre na. Eh? Ano mga kapatid? Sabi ng Biblia, great is our Lord and of great power. His understanding is infinite. Meron pa bang makakaunawa sa iyo maliban sa Diyos? Meron pa bang seguridad, assurance, or security na mas secured sa Diyos? Meron pa ba? Nakikinig ba mga kapatid? Simula ngayon, put your life into the power of God. Put your life into the hand of God. Kapatid, eternally secured tayo sa kamay ng Diyos. Walang makakaagaw sa atin. Tumayo po tayo lahat. Let's come to the altar. Come on. Everybody come to the altar. Habang tumutugtog ang panya niya, come to the altar and kneel down and talk to God. Come on. Dito tayo. Dito tayo sa altar. Huwag kami gumawa tayo ng commitment sa Panginoon. Simula ngayon, I must put my life to the hand of God. I must put my life into the power of God. Come on. Let's do it in the altar. Don't do it. Wag tayong gaya-gaya. Ba't kayo gaya-gaya? Pinakamaganda yung meron kang sariling decision ayon sa narinig mo. Ulitin ko sa inyo, kung nakikinig kayo sa mensahe, simple lang ang gagawin nyo na decision ngayong umaga, ilagay mo ang buhay mo sa kamay ng Diyos. Ilagay mo ang buhay mo sa kapangyarihan ng Diyos. Alam nyo kung anong result niyan? Nandun tayo sa tinatawag na, meron tayong tinatawag na eternal security. And we are eternally secured if you're going to put your life into the hand of God. Put your life into the power of God. Dakilang Diyos na mapagpahal at makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, ngayon pong umaga, I've done my part, I've done my best, O God. Nakikita niyo po, kayo po ang higit na nakakaalam kung ano po ang totoong buhay ng bawat isa. Every individual in this auditorium, O God. Mula sa mga bata, mula sa mga, lahat po kami dito, kayo po nakakaalam. Kayo po ang totoong director ng aming pong buhay. That is why, oh God, we must learn to commit our life, oh God, our lives, oh God, into your power, into thy hand. Katulad ng sinabi niyo, Panginoon, walang makakaagaw sa amin, sa inyong kamay. Oh God, thank you for that promise, oh God. Nawa yun din po ang decision, commitment ang gagawin ng bawat isa. Tulungan niyo po, Panginoon, bawat isa, that they must learn to commit their lives for you because you are the director of life. You are the power of life. Salamat po. Binabalik namin sa inyong kapurihan in Jesus' name. Amen. All right.